A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 234 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 23, 2026 and yung title itong devotion natin ay The Fall of Jerusalem in 586 BC. And again, si Prophet Jeremiah yung ating character na tatalakayin and nandito na tayo sa day 5 which is the judgment yung eto na nga dito na naganap yung pagbagsak ng Jerusalem sa kamay ng Babylonia. Sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar. So doon nagumpisa na yung besieging the Judah for 18 months. Dito nga nakaranas ng matinding tagutom ang mga tao sa bayan ng Judah. Kaya naman dito sa ating scripture for today, Jeremiah chapter 39, sabi dito, in January of the 9th year of the king Zedekiah reign, King Nebuchadnezzar of Babylon came with his entire army to besiege Jerusalem. 2.5 years later, on July 18, in the 11th year of Zedekiah's reign, a section of the city wall was broken down. So after 18 months na papalibot nila dito sa Juda, nakapasok na yung Babylon sa lungsod at nag-umpisa na ang pananakop. Kaya dito sa ating katuruan, number 1, God always fulfill His word, whether for blessing or for judgment. Sanay tayo na ang Diyos tumutupad sa kanyang mga pangako. But as well, remember, ang pangako ng Diyos may kaakibat yung judgment para naman doon sa mga tao na patuloy ang paggawa ng kasalanan o patuloy ang pagtalikod sa Kanya. But surely, either of these two will happen, pwedeng sabay at the same time, blessing and judgment. Katulad na naganap sa Juda, sa second teaching natin, the wicked are destined to be crushed by God's judgment. So, sila yung mga namatay because of unrepentance. If we will go back to yesterday devotion, si King Zedekiah, he resists to surrender, though the Lord answered them to do it so. Kaya nga sa verse 4, nakita ni King Zedekiah na nakapasok na yung mga Babylonia sa city. They fled together with officials niya, pero nahuli pa rin sila ng mga sundalo. Dinala sila kay Nebuchadnezzar at ito dito sa verse 5, there the king of Babylon pronounced judgment upon Zedekiah. Medyo brutal yung ginawa sa kanya. The king of Babylon made Zedekiah watch as he slaughtered his son and the officials. And bago yon, ayun yung huling nakita ni Zedekiah, yung patayin yung kanyang mga official at kanyang mga anak na lalaki. At bago siya tanggalan ng mata, binulag siya. And pangatlo, kung merong judgment para sa wicked, point number 3, the faithful receive God's favor in times of crisis. So, sino-sino ba tong faithful na tinutukoy dito? Sila mostly mga pinipersecute. Sila yung mga pinababayaan. Sila yung mga subject of oppression ng mga corrupt leader. Dito sa verse 10, but Nebuchadnezzar allows some of the poorest people to stay behind in the land of Judah. So, yung iba kasi mga tao sa Judah, probably ito yung mga mayayaman, ay in-exile sila to Babylon. Pero yung mga mahihirap, hinayaan sila dito sa Judah and he assigned them to care for the vineyards and fields. So, kumbaga, binigyan pa sila ng ari-arian, kanilang pagpapalaguin pa. And for verse 11, Nebuchadnezzar had told Nebuzaradan, the captain of guard, to find Jeremiah. Anong gagawin kay Jeremiah? Sabi niya, see that he is not hurt. Tingnan mo siya na hindi siya, kumbaga, okay ba siya? Kamusta siya? And he said, look after him well and give him anything he wants. So, if we could remember si Jeremiah, sarili niyang kababayan yung nag-persecute sa kanya, yung nagpahirap sa kanya, yung nagbalak sa kanya na patayin siya. Pero si Nebuchadnezzar na mula pa sa hindi niya kalahi, ay nagpakita ng pag-aaruga sa kanya. But this is not Nebuchadnezzar alone. It was the work of God. Ginamit lamang ng Panginoon itong si King Nebuchadnezzar to be a channel of blessing para nga doon sa mga faithful sa Panginoon.
And now, para sa ating application, paano ba natin ito maisasabuhay? Number one, wait patiently for God's appointed judgment against the wicked. Hindi natin kailangan gantihan pa yung mga taong masasama. If the blessing is certain, as well yung paghahatol ng Diyos sa mga taong matitigas ang puso. And there is always a perfect time kung saan yung mga taong mapang-abuso, mapagsamantala, ay haharap talaga sa paghahatol ng Diyos. Hindi natin kailangan pangunahan ng Panginoon. And pangalawa, pray that corrupt rulers and tyrants will either repent or be brought down by God. Panalangin natin na magsisi sila. So kung ayaw man nila, ay panalangin natin na dumating yung tamang panahon sa kanila sa kanilang paghahatol. Prayer is our ultimate weapon because we don't have to take revenge. Hindi natin kailangan gamitin yung sarili nating mga kamay para parusahan sila. Sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine. Kaya lagi nating ibigay na lang sa Panginoon sa panalangin. Kaya ang ating panalangin din dapat sa mga taong nakakagawa ng pagkakasala sa atin or sa ibang tao ay naway makilala nila ang Diyos. Naway maranasan nila ang Diyos at magsisi na sila. At again, kung ayaw nga nila, ipanalangin na lang natin yung tamang panahon kung kailan sila ay haharap sa paghahatol ng Panginoon. And pangatlo, remember that God judgment ultimately works for the good of the righteous and the oppressed. So, good of the righteous, makakabuti to. Yung judgment ng Diyos, hindi to basta judgment lang to punish us, but rather, para ito sa ikabubuti ng matuwid at hindi matuwid din. Again, there is two way of God answer, either for blessing or for judgment, and can be happen at the same time. Hindi papayag ang Diyos na walang balik sa mga inapi yung paghuhusga na ginawa sa kanila ng masasama. Kaya be very careful then kung saang side ka. Which side you are in? Are you in the side against the Lord or with the Lord? Now, para naman sa ating reflection, why should we pray for corrupt leaders to repent or be judged? Bakit napakahalaga yon sa ating daily prayer din? And now, ayun naman po for this teaching and application para naman sa ating before we finally end this devotion, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for your righteous judgment, Lord God, na may standard ka, Panginoon, sa bawat consequence, sa bawat action na ginagawa namin, Panginoon. Lord, thank you dahil ikaw ang Lord namin. Panginoon, alam namin na di mo kami pababayaan, Panginoon, at ganoon din yung iba pang naaapi, Panginoon. Lord, pakagamitin mo kami as a channel of blessing, Lord God. And Lord, help us to acknowledge you in every ways, Lord God, in every decision na we took, Lord God. So, that, Lord God, hindi kami nalalayo sa iyo, Panginoon. And, Panginoon, ano man itong pinagdaraanan namin at mga pagsubok namin, Panginoon, alam namin, Panginoon, even at this, Lord God, you have a control, Lord God. Maaring ginagamit mo to, Lord God, to bless us or to judge us, Lord God, sa aming mga pagkakasala sa inyo, Panginoon. And, Panginoon, salamat dahil pinapakitaan mo kami ng iyong pag-aaruga, Panginoon. Lord, ikaw na ang bahala sa aming mga pangangailangan. Give us the provision, Lord God. And Lord, use us as well, Lord God, na maparating pa ang mensahe mo through many people, Lord God, and to lead other people, Lord God, to Jesus Christ. Yan lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun na po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.